Nisha! Halika na rito, maalis tayo! Padali ka! Halika na. Tayo na sa loob. Napakayabang talaga ng pusang yon. Sinabi mo pa. Ang pagsalakay ng masasamang loob. Paano po? Sa tingin nyo kaya magaganda ng prinsipe sa gorang ito? Subalit hindi ako magsusuot, kundi ang aking mga anak. Alam niyo kasi, kailangan nila ito. Naimbitahan mo ba ang inyong mga anak sa kastilyo? At ang reyna mismo ang nag-imbita. Magtatrabaho po ba sila doon? Nakakatawa ang iyong tinuran, Binibini. Subalit hindi gayon ang mangyayari sa aking mga anak. Ayoko sana malaman ng ibang tungkol sa bagay na ito. Pero sila ang nakatakdang pagpilian ng prinsipe. At isa sa kanila ang magiging prinsesa? Alam niyo, nagtataka ako kung bakit hindi ninyo alam ang balita. Ay, napakaswerte naman nila! Alam niyo bang marami na rin na nagsabi sa amin ng ganyang ginang? Pero wala naman totoo! Wala akong pakialam kung sino pang iba nagbalita. Pero sinisiguro ko sa inyong isa sa mga anak ko mapipili. Sapagkat sila ay kaibigan ni Ginoong Saral na siyang malapit sa mahal na hari at siyang pinagkakatiwalaan sa palasyo. Naiintindihan niyo na mga binibini? Kaibigan niya si Duki Saral? Yun ang totoo mga binibini. Pakiayos na lamang mo lahat ang napamili ko, Ginoo. Wala na po ba kayong nais bilhin ng ginang Selena? Ha? Tingnan ko kung nariyan siya. Paumanhin po, pero may mga mananahi po ng damit at gora sa labas, Tia Selena. Siguro ay nabalitaan na nila ang tungkol sa amin ng prinsipe. Talagang mabilis palang kumalat ang balita. At ang nakakatawa rito ay baka iba ang nakarating sa kanilang balita. Ay, talagang maraming kababalaghan ng bayang ito. Mabuti po yun, Mama. Dapat ngayon pa lang ay masanay na tayo sa napakaraming bisita. Tama ka, Jane. Dahil kapag kinasal na kami ni Prinsipe Leonard, tsak dadagsa ang mga bisita. Cinderella, papasukin mo na sila. Lalabas na ako maya-maya lang. Opo, Tia. Pakiulit mo ang iyong sinabi, Gandis. Kalat na po ang balitang isa sa mga anak ni Ginang Selena ang siyang mapapangasawa ng mahal na prinsipe. Kalokohan! At paano nagsimula ang ganitong balita? Ayon po sa mga bali-balita, Duque Saral, kayo raw po ay malapit na kaibigan ng kanyang mga anak at yun ang ikinakalat na balita ni Ginang Selena. Sumusobra na siya. Kaya naman po umisip na ako ng paraan upang matigil na ang babaeng yun. Yun po ay kung papayag kayo. Basta't gawin mo kung ano ang nararapat. Opo. Cinderella, ibig kong gumawa ka ng listahan ng mga bagay na kakailanganin sa nalalapit ng kasal ng aking mga anak. Nalalapit na kasal, hindi ho ba masyado pang maaga upang isipin po natin yan? Ano? Wala naman pong napipili pa ang prinsipe upang maging kabiyak na, hindi po ba? Kaya na sinabi mo wala pa nga napipili. Pero malakas ang kutob kong isa sa kanila ang papalarin. At kung nagsiselos ka man sa mga anak ko, makakabuting huwag ka na lamang tumulong sa gawain. Pero ang gusto ko lamang po namang sabihin ay... Hindi ko na gusto marinig pa ang iyong sasabihin, Cinderella. Kaya pwede huwag mo na ituloy pa. Napakarami ko pang gusto mangyari sa aking mga anak. At hindi ang tulad mo sisira sa mga pangarap ko. Bukas yan! Gising ka pa ba, Katrina? Oo, Jane. Bakit? Katatapos ko lang isukat lahat na pinamili ng mama sa akin. At ngayon ako naniniwalang ako marahil lang siyang mapipili ng prinsipe upang maging kabiyak niya, Katrina. Alam mo, Jane, napakaaga upang magsalita ka ng ganyan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Mas makakabuting tanggapin mo na lang ang iyong pagkatalo sa akin. Nagkakamali ka, Katrina. Hindi ako papayag. Hay nako, Jane. Kung gusto mong mangarap, matulog ka na lang. Kaya ako naparitay upang magpakwento sa'yo, hindi upang pagalitan mo. Ha? Sige na, Katrina. Kwentuhan mo na ako ng mga nakakatakot mong kwento. Pangako, pagkatapos matutulog na ako. Sige, pero isang kwento lang. Sige na, Katrina, ikwento mo na dali. O sige, tungkol ito sa kwento ng mga ligaw na spiritu. Nangyari ito 200 taon nang nakakaraan. May isang lumang kastilong matatagpuan sa bundok ng Amihan na ang tanging namamahay doon ay mga ligaw na kaluluwa. Tuwing sasapit ang hating gabi,
Ang mga punong nakapalibot dito ay sumasikitsit sa hampas ng hangin at sa loob ng kastilyo, maririnig mo mga atungal at pungol ng mga kaluluwang hindi matahimik. Pagkatapos, Parang may nabasag na bitana! Baka si Misha lang. Imposible. Hindi magagawa ni Misha lumika na ganyang klaseng ingay. Hindi kaya si Cinderella yun. Ano gagawin natin? Ewan ko, Jane. paano ko kaya sisimulan ito? Hindi ko naman alam ang mga ginagamit sa isang kasal. Ano ingay yun? Cinderella! Hintayin mo kami! Bakit mo pinagkakalat ng mga anak mo sa pagpipilian ng prinsipe upang maging kanyang kabiyak? Sino kayo? At ano ibig sabihin ng mga ito? Hindi na mahalaga kung sino kami. Kailangang lisanin yung lugar na ito sa loob ng 1 linggo. Dahil kung hindi, mananagot kayo. Tayo na mga bata! Alis na tayo! Madali kayo! Halina! Sino sila, Mama? Nakakatakot sila. Bumalik kayo rito! Tama na, Pachi. Malayo na sila. Buti na lang. Paano nila nagawa ang bagay nito sa atin? Hindi ba nila alam na ito'y tahanan na magiging prinsesa nila? Aalis po ba tayo dito, Mama? Mama, hindi tayo aalis. Mabuti na lang at walang sinaktan sa atin. Kasalanan mo nangyari ito, Cinderella. Kung isinara mo lang mabuti ang pinto, hindi sana sila nakapasok. Hindi tayo dapat matakot. Ngunit kailangan natin mag-ingat. Ipatatawag ko si Pierre upang dito mamalagi at magbantay. At kayo, siguraduhin ninyo lagi sarado ang inyong mga bintana. Maliwanag? Opo. At ikaw naman, Cinderella. Simula ngayong gabi, sa halip na ikaw ay matulog, magbabantay ka at sasamahan mo si Pierre. Buong magdamag? Yun lamang ang tanging paraan. At gawin mo ito ng maayos dahil ayokong isaalang-alang ang kinabukasan ng mga anak ko. At kayo, kailangan matuloy ang pangarap ko sa inyo. Maliwanag? Opo. Magaling. Sana'y nasaksihan ko ang pangyayari. Marahil sa mga sandaling ito'y nag-iimpake na ang mag-iina upang lumisan. Nagkakamali po kayo. Ayon po sa aking ispi ay hindi man lang sila natigat-tigat na takot. Ano? At sa halip po ay pinatawag ang kanyang katiwala upang magsilbing bantay sa gabi. Malakas ang loob. Gusto mo balikan namin? Salamat, Cinderella. Paalam po. Sandali! Cinderella! Ikaw pala, Leonard. Namimili ka ba? Oo, at alam mo bang hinahanap din kita? Halika, marami ako sasabihin sa'yo. Ang ibig mong sabihin, puro kandado ang laman ng supot na yan? Oo, gusto kasi ni Tia Selena na lagyan ng bawat pintuan. Nakakatakot siguro ang itsura ng mga yun. Oo, Leonard. Gusto ko nga sana magpaturo sa'yo kung paano humawak ng espada. Ano? Gusto mong umawak ng espada? Oo, maaari ba, Leonard? Sigurado ka ba? Lusubin mo naman ako ngayon, Cinderella. O sige. Huwag mo sabihin sumusuko ka na, Cinderella. Hindi! Ang hirap palang matuto niyan. Dahil isa kang babae. Pero kailangan kong matuto, Leonard, upang maipagtanggol ko ang aming tahanan. Napakatapang mo naman, pero paano mo sila magagapi kung nag-iisa ka lang? Hindi naman ako nag-iisa. Kasama ko si Pierre, si Pachi, si Chippy, si Bingo, at saka si Papi. Pero anong magagawa nila? Kung nung unang dumating ang masasamang loob, wala nga silang nagawa, ngayon pa. Tama na! Ang akala ko tutulungan mo kami. Wala kang kwenta. Kung ayaw mo akong tulungan, ako mismo ang lalaban sa kanila. At ganyan ang gagawin mo? Sandali! Ano ka ba? Hindi mo sila kaya, Cinderella. Akala ko pa na may tutulungan mo ako bilang kaibigan. Diyan ka na nga! Cinderella! Sandali! Oo na, tuturuan na kitang ipagtanggol ang inyong tahanan. Ang lakas ng loob mong pumarito sa pamamahay ko.
Nakalimutan mo na sinabi ko? Hindi ko po nalilimutan, Senyora Selina. Isipin niyo ang sitwasyon natin ngayon, Mama. Tsak malaki siyang tulong pag binantayan niya ang bahay natin. Tama po si Katrina, Mama. Hindi man siya matalino, pero siya naman ay bata pa. Payag po ba kayo? Isa, Dalawa, tatlo. apat. Papalitan kita sa pwesto mo. Cinderella, para kang isang kawal sa palasyo. Maraming salamat sa pagtuturo mo, Leonard. At mabilis ka namang natuto. Pero alam mo, dapat nasa loob ka na lang. Kami na ang bahala dito sa labas. Hindi ka pa ba inaantok? Kanina pa kayo dito, di ba? Hindi pa naman, Cinderella. Gusto mo bang dalhan kita dito ng isang tasang mainit na tsokolate? Mas mabuti pa nga. Talaga bang magdamag kang nagbantay, Leonard? Oo. Pero alam mo bang nag-aalala ako? Inutusan ko na nga ang mga kawal para hanapin ka. Pasensya ka na, Alex. Ganun lang, Leonard. Baka hindi mo alam kung anong klaseng kasinungalingan ang ginawa ko kagabi. Tinutulungan ko lang si Cinderella. May nangyari naman ba sa pagbabantay niyo sa masasamang loob? Ang niya-nino nila hindi nagpakita. Pero mamaya baka magbalik sila. Pero hindi ka maaaring umalis mamayang gabi. Leonard, may malaking salo-salo dito mamaya at kailangan naroon ka. Leonard? Saan baon mo naman nakuha yan? Ha? Hindi ka nakakatawa, Cinderella. Alam mo bang marami ng digmaan ng tinagurian ng kasuotan ito? Dito ako magbabantay ngayong gabi. Hindi ba darating si Leonard ngayon, Cinderella? Hindi ko alam, Pachi. Pero sa tingin ko naman, kayang-kaya na natin yung mga masasamang loob na yon. Pero umaasa akong darating pa rin siya. Sino bang pinagmamasdan mo dyan, Jane? Si Cinderella. Hindi kaya siya natatakot? Alam mo, Jane, walang kinakatakutan ng mga mangmang na tulad niya. Kaya matulog ka na kung ayaw mo magalit si Mama. Sige ka. Cinderella, gising ka pa? Dinalang kita ng tsokolate. Salamat. Walang anuman. Nakakainip naman dito. Oo nga. Tinapay yun ah! Kaya nang galing yan. Oo nga! Para namang walang tiwala sa akin, Alex. Hindi mo na kailangan bantayan pa ako. Kilala kita, Leonard. Malingat lang ako ng sandali. Mamaya, wala ka na. Magtiwala ka sa akin ngayon. Ano yun? Tamang-tama pala ang kwartong pinasok ko. May tinatago rin pala akong galing. Yan ang bagay sa'yo. Kahit kailan na hindi pa nagapi ang ninuno ko sa kasuotan ito. Naku, pasensya
Pasensya ka na, Leonard. Hindi ko sinasadya. Ang hirap naman kasi sa'yo, Alex. Kahit saan ako magpunta, palagi kang nakasunod sa akin. O sige, hihintayin na lang kita dito sa labas. Pero Leonard! Leonard! Naisa na naman ako. Ngayon, kailangan nating mag-usap. Kung salapi lamang ang inyong gusto, bibigyan ko kayo. Hindi salapi ang kailangan namin sa inyo. Ang nais ko ay lisanin niyo ang buhok na ito. Hindi namin maaaring lisanin ang buhok na ito. Isa sa mga anak ko ikakasal sa prinsipe. Opo, Ginoo. Hindi yan totoo at hindi yan mangyayari. Wala isa man sa inyo ikakasal sa prinsipe. Kaya umalis na kayo. Hindi kayo aalis. Sino ka? Huwag niyo silang sasaktan. Si Leonard! Sunugin siya! Tingnan natin ang galing mo. Matapang kang bata ka. Tingnan natin kung masasangga mo ang mga ito. Akala mo kaya mo kami? Mag-iingat ka, Leonard. Kilala kita. Tama, tauhan siya ni Saral. Ano yun? Sunog! Dali! Tingnan niyo mo! Nawala ang apoy! Oo nga! Leonard? Labis ako nag-alala sa'yo, Cinderella. Salamat, Leonard. Hindi ka ba nasaktan? Hindi naman, Leonard. Kahit galos wala ka? Wala, Leonard. Misha, nasaktan ka ba? Kumunti ka ng masunog. Nakakatuwa naman. Magkasundo sila. Alam ko na. Maraming salamat sa inyo lahat. Nakakapagsalita ka na rin? Walang sino man na makapagpapaalis sa akin dito. Mangyayari lamang yon kapag naikasal ng isang anak ko sa prinsipe. Ipaglalaban ko ang aming karapatan! Si Selena, ang katipunera.